Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, sasagutin ko po itong mga comments na nabasa po natin doon sa aking mga nakaraang vlogs. Ito po importante kasi po na-experience ko na rin to bakit nung in-overhaul ko, general overhaul ko, yung makina nung isang Nissan Calibre na 2019 model, bago po lahat ng pyesa, original lahat ng pyesa, pero pag angat ko sa dipstick ay mayroong talsik ng langis doon sa makina. Ito po ngayon ang tanong ni Edgardo Hermino. Ang sabi ni Sir Edgardo, magandang araw po kapatid, ito pong aking concern ay pinagtatalunan sa social media. At ito po ay tungkol sa makina ng Navara from 2016 up to present. Medyo malayo po ito sa topic na tinatalakay nyo ngayon. Sorry po, ito po ang tanong ko as a Navara owner. At tanong din ng nakakaraming Navara owner. Totoo po bang normal lang sa Navara 2016 to 2026 ang usok sa filler cap at sa talsik sa dipstick, doon sa suksukan ng dipstick? O normal na mas malakas blow-by ng Navara kumpara sa Hilux, D-Max, even brand new? Salamat po. Mabuhay po kayo. God bless. From lokal ng La Puente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sana po mapansin nyo nang mabawasan ang worries namin. Ayan, kapatid po pala si Sir Edgardo Hermino ng lokal ng La Puente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kay Edgardo, alam nyo po, nung nag-overhaul nga rin ako nitong Nissan Navara na 2019 model, nung tinesting na namin, pinaandar namin, may talsik po talaga sa kanyang dipstick. Ngayon, tinignan ko yung forum, tinignan ko yung usapan ng mga may Navara, talaga pong may talsik at meron pa nga akong na-search sa isang YouTube vlog na ipinakita rin po niya, bagong-bago rin yung kanyang Navara at talaga pong may talsik. Kung langis at langis lang yung tumatalsik, okay po yun. Pero kung ang talsik ay may kasamang malakas na usok, yun po talaga yung blow-by. Kaya kung ang tumatalsik lang ay kaunting langis doon sa suksukan ng dipstick, yun po ay hindi masyadong problema yon. Ganon din naman sa ibabaw sa filler cap dahil nga mayroong camshaft doon na umiikot at dahil sa lakas ng ikot noon, ang nagpapatalsik din po doon sa langis, doon sa oil filler cap, doon sa oil refilling cap. Kaya nga kahit naman anong makina pag umaandar, tanggalin mo yung oil refilling cap, di ba may pressure naman talaga yon na parang tumutulak. Yun nga lang ibang mga modelo may harang. No, sa mga kotse, sa ibang mga makina, may harang yun. Sa mga diesel engine kasi, hindi yun nahaharangan dahil nga po karamihan yung camshaft malalaki. At lalo na yung mga naka-timing chain, hindi po kayang harangan basta-basta yun. Kaya pagka tinanggal mo yung oil refilling cap, talagang tatalsik ng langis, pero hindi po yun delikado. Epekto lamang po yun nung pag-ikot nga nung camshaft po at yung ilang mga umiikot na pyesa doon sa ibabaw ng makina. Ngayon, yung tanong nyo kung normal ba or delikado ba, may problema na ba yung inyong Navara, kung halimbawa may talsik nga doon sa suksukan ng dipstick, kung talsik lamang po ng langis at hindi naman malakas talaga na bumubuga, normal po yon. Yung manakanakang pulandit lang ng langis. At dapat wala siyang kasamang malakas na usok. Pwedeng may konting usok yon dahil nga steam lang naman yon doon sa loob ng makina. Siyempre, mainit doon wala namang ibang lalabasan yon kapag tinanggal mo yung dipstick na nakasuksok doon. So, normal po yon dahil yun nga pong in-overhaul naming engine, ganun at ganun po ang nangyari bagong overhaul. Kaya po ako, nag-worry din doon. Pero salamat sa Diyos, nakauwi na po ng Bicol, yung Navara po na yon, nung dinala sa amin dito yon kasi may katok na yon, may ingay, kaya po yon ay napa-overhaul. So, normal po yung sa mga Navara na yan, yung mayroong kaunting talsik, pero dapat walang malakas na usok. Kung may usok man dapat, kaunti lang. Epekto lang nung steam doon sa loob ng makina. Ito po yung Outlander na may problema doon sa kanyang minor. So dinala to sa gawaan diyan sa Banawe at ang talagang problema naman ito ay yung kanyang servo control. Yung servo po kasi kapag pinihit mo yung manibela, magkakaroon ng load ang engine, iaangat niya ngayon yung idle. Uutusan niya yung computer na magdagdag ng gasolina para tumaas yung idle. Ganun din, pagka nagbukas ka ng ilaw, magkakaroon ng load yung alternator mo, so uutusan ulit ng sensor naman doon sa alternator na magtaas ka rin ng idle. At yung servo ang nag-a-adjust doon. At ganun din, kapag nilagay mo sa drive, uutusan din nung sensor doon na nagkaroon ako ng load, itaas mo yung minor ko, kaya po yung minor,
Ito yung mga lumang design, no? Hindi pa to yung mga Euro version, no? Kaya po yung kanyang servo ang gumagana. Kaya lang pag nasira yung servo na yon, magkakaroon ka na ng problema. At kaya nga po dinala dito itong unit na to, kapag ka inililiko niya yung kanyang manibela ay namamatay na po yung makina dahil hindi po gumagana yung servo control niya. At kanina nga tinanggal ko tong wire na to. Ito kasi yung steering pump. So ito yung pinaka-sensor niya. Kapag ka nagkaroon ng load, itong steering pump, may itong switch na to, magti-trigger yan para utusan yung computer at gumana yung servo, tumaas ang minor. Kaso, hindi nga po gumagana yung servo, kaya kapag ka nagkaroon ng load, nakaset yung minor nito sa tamang idle, bumabagsak yung minor niya. Ang sabi po ngayon, nung bilihan ng pyesa dyan sa Banawe, 22,000 do po yung servo. Kaya yung may-ari nito, pumunta na lamang po dito sa Autorans. Gustuhin ko man siyang pabilin ng servo, mauubos yung kanyang 22,000. Sa halip na magamit pa sa ibang mga sira nitong sasakyan. So ang ginawa namin dito mga kapatid, kahit doon sa mga lumang mga small body, big body, yung mga late version na hindi pa naka-Euro ang kanilang unit, nilalagyan ko po nitong actuator po nito. Ito po. Nabibili lamang din po ito sa online mga kapatid. Ito pong actuator na to ay dadaan ng hangin dito. Ayan. At iaangat niya po yung minor. Paano yon? Ito po kasi mga kapatid, ito yung timplahan ng idle nito Screw po yan. Kapag ka niluwagan mo yan, dadami ngayon yung pasok ng hangin at tataas ang minor mo. Kasi dinagdagan mo yung hangin. Kasi po sa throttle, halimbawa ito yung throttle, ayan, sumasara pong ganyan yan, bumubukas, sumasara. Kapag saradong-saradong ganyan, mamamatay ang makina mo kasi walang papasok na hangin. Kaya pag nakaminor ka, bumubukas po ng konti yan. Ayun. Dahil nga po, sa nasira yung servo, hindi pwedeng ito ang magtatrabaho kapag gagana yung aircon, kapag gagana yung manibela mo, kapag gagana yung ilaw, hindi pwedeng ganun-ganun po yan. Hindi pwede yun, walang ganon. So ang nagtatrabaho nung magbibigay ng hangin, ayun nga pong servo na nasa ilalim nito. Kaso nasira yung servo, motor po yun, na ino-operate niya yung opening doon ng hangin para kapag ka gumana, yun nga aircon, magbubukas siya. Papasok ngayon ng hangin. Ang problema, hindi na gumagana yon. Kaya nga po, namamatay yung engine at nanginginig yung makina. So ito po, ang trabaho nito, kukuha tayo ngayon ng hangin dito, maglalagay tayo ng T. O alam niyo yung T? Tubo na papunta doon at mayroong pupunta rito. Kasi kailangan nating magpasok ng hangin dito Okay? So, yung tin na yon, merong isang hose na ilalagay pa tayo papunta rito at yung isa namang hose ay galing dito para dadaan pa rin po siya sa ating map sensor. Kailangan yung hangin na papasok doon, dadaan pa rin ng map sensor. Kahit sabihin mong kaunting-kaunti lang para hindi tayo magkaroon ng problema doon sa kanyang air and fuel mixture. So, yung hangin na yon, mga kapatid, may control din to. Ayan, pinipihit po ito. Hindi naman pwedeng basta lang dadaan yung hangin na yun kasi magwa-wild naman to pag sumobra yung hangin na papasok. So ito, kokontrolin ngayon yung hangin na yon. At yung hangin na yon ay parang katulad din po nito, ang trabaho nito, ito. Kaya lang ito, wala tayong way dito na mai-isolate siya. Ito po ay gagana na lang doon sa aircon system niya. Kapag gumana yung aircon, ito yung terminal natin, ikakabit din natin to doon sa trigger ng compressor. Kapag gumana yung compressor, gagana to, mag-o-open siya, magkakaroon siya ng konting opening, may papasok ngayon na hangin dito, kaunti lang. At yung hangin na yon, enough yun para maitama natin yung idle. Halimbawa, ang kailangan natin pag naka-aircon, 900 yung kanyang idle doon sa RPM, iseset po natin dito yon. Okay? So pag na-set na natin yon, tuwing gagana ngayon yung aircon, magti-trigger to, mag-o-open to, dadaan yung hangin, dadaan yung limited na hangin na kayang mag 900 na RPM at hindi na po ito ngayon mag-up and down ang idle nito. So ito lumalabas mga kapatid, parang idle up na po ito, no? Kapag nag-aircon, aangat yung minor. So kesa bumili ngayon ng 22,000 na servo, ito na po ang inilalagay namin. Kasi nga po napakamahal.
Sa ibang mga unit din na hindi pa mga naka-Euro, pwede po nating gamitin to. Yung sa aircon po talaga malakas sa magbaba ng minor kasi nga yung compressor pinaiikot ng makina, tapos dadagdag pa yung blower nito, yung electric pa nito, nagpapababa din ng minor yun dahil nga nahihirapan yung alternator, bumibigat yung ikot ng makina doon sa alternator. Ngayon baka naman ibas nyo ako, sabihin nyo, bakit hindi mo binili yung mahal na pyesa na yon? Yung may-ari na po ang magdidesisyon nun. Sa totoo lang, galing na nga siya sa Banawi, kaso 22,000 daw po ang sinisingil. Ito mga kapatid, tulad nitong Pajero ni Sargento, lumang-luma na rin po ito, 1989 pa yung Pajero na to. Gearbox to, so ikino-convert ngayon namin ng rack and pinion. Ayan katulad din ito na rack and pinion na rin. Yan, itong crosswind na to na naka double wishbone suspension, mataas po talaga. At maging yung isang crosswind na yon, rack and pinion na rin po yan na naka 4-inch body lift. So kapag luma yung sasakyan at talaga namang available ang lahat ng pyesa, pati yung mga setup na ginagawa natin, ay talaga pong maayos. Sa mga ganito, cargo ko na lahat yan. Ako na lahat ang maghahanap ng pyesa. Pero yung mga sasakyan na talagang napakahirap hanapin ng pyesa, iiwan nyo rito, tapos magagalit pa sa amin yung may-ari, ibang usapan na po yun. Kapag kayo nagpagawa, sasakyan nyo, tumulong kayong maghanap ng pyesa, lalo pat yung sasakyan na pinapagawa nyo ay sobrang luma na at alam nyo rin naman na kaya nyo dinala sa amin ay mahirap pong hanapin ng pyesa. Itong mga sasakyan naman na to, Volkswagen, available naman po kasi ang mga pyesa nito sa Bubbleheads at sa iba pang mga tindahan diyan sa Makati. Meron din po diyan sa Pasay, no? At ito nga pong Porsche po na to, yung may-ari po nito si Sir Ernest Mosman, tumutulong siya na mag-provide ng mga pyesa. Kaya po, yung mga sasakyan na ito ay hindi po nagkakaroon ng problema dito sa amin. Katulad nga po nito, maandar na po ito. Nung isang araw nga lang, nung itines ko po ito, ay nag-stack up po ang preno nito. Kaya po inulit po namin yung isang cylinder ay stack up. Tingnan nyo po, one click siya Okay. So pag mga ganitong sasakyan, kahit luma, tinatanggap natin kasi alam nating may pyesa. Pero pag talaga namang sobrang bulok na at hindi na wise na gastusan mo pa, alam na rin po natin ang mangyayari katulad ng isang Volkswagen ko na yun. Hindi ko na po naituloy. Pakita mo yun, lapitan mo. Ayan, hindi ko na po naituloy yan. Kasi nga po, yung gagastusin ko sa latero at sa iba pang mga pyesa niya, parang bumili na ulit ako ng isa pang Volkswagen na maayos. Kaya po yan, hindi ko na itunuloy. Sad experience, akala ko kahit na may sarili akong talyer, tauhan ko yung latero saka pintor, pero nung tinuos ko na yung mga gastos ko, para na akong bumili ng isang napakagandang sasakyan na segunda mano. Kaya ayan po, hinto na muna ako dyan. At yung makina niyan, ang ipinang-repair ko dito sa Porsche po na ito. Kaya ito po, maayos na. Inilipat ko yung pyesa ng makina, nung Volkswagen ko na yon dito po sa Porsche po na ito. Patayin na lang natin kasi medyo maingay. So yan mga kapatid, kung kayo po ay may mga lumang sasakyan at nais nyo pang ipa-restore, isipin nyo rin muna kung yung pag-restore nyo ba ay makakatulong. Baka kasi mamaya lumaki na lumaki ang gastos nyo at dumating doon sa point na hindi nyo na rin matubos at hindi pa matapos yung trabaho dahil nga po sa laki na rin ng inaabot na gastos. Sa mga nakaraang vlogs ko na talagang tumatanggap tayo ng mga lumang sasakyan na inaayos natin. Kaya lang dahil nga po sa may mga bad experiences po tayo doon sa mga ilang sasakyan na tinanggap natin na trabaho, iniiwan sa atin pero hindi naman inaasikaso ng mga may-ari, napipilitan ngayon akong ayusin, bilhan ng mga pyesa at kung saan-saan po ako pumupuntang lugar para lamang makumpleto ko na yung trabaho. Kaya lang talagang may mga units po kasi na hindi mo na mabili yung mga pyesa nila, yung may-ari nasa ibang bansa, tayo pa po yung pinagagalitan. Bakit daw po ang tagal-tagal na? Hindi pa natin naayos. Katulad na lamang nung isang Japan version na Pajero na iniwan sa atin, nakatow na po yun. Yung dinala dito, bulok na po lahat, stack up lahat ng mga gulong. Tapos yung kanyang makina, may katok na, yung transmission, hindi na umaobante. Kaya yun po in-overhaul natin, pareho, transmission, saka makina, pinagpapalitan ko yung mga ilalim. Witness po dyan si Ariel Sonorio, binibili ko sa kanya lahat yung mga pyesa.
At medyo tumagal po talaga ng ang pagre-repair doon, ang pagre-restore. Kasi nga po, bulok na bulok din yung body. Wala akong nagawa nung dinala dito yon kasi isinakay na yan sa tow truck at iniwan na po dito at ang may-ari naman nasa ibang bansa. So yun, mga malaking issues po yun, malaking problema na hanggat maaari nga ayoko na pong maulit po yun. Ngayon, nandito yung unit na yon, tumatakbo na siya, nasa ibang bansa naman yung may-ari. So ilang buwan na naman na hindi mapagamit man lang yon. Siyempre, hindi ko naman gagamitin yon dahil hindi naman maayos na maayos, pati yung pintura, hindi siya kaaya-ayang gamitin. Kaya yun, may stock na naman yung sasakyan. Ayoko na nga po talagang maulit yun. Kaya po itong unit naman na to, itong Toyota RAV4 na to, dinala sa amin, ganun na naman ang sitwasyon. Na sa tow truck, dinala sa amin, wala man lang kasama, hindi kasama yung may-ari, kaya hindi ko pinababa sa tow truck. Tapos dumating ngayon yung relatives ng may-ari at pumunta dito. So nagkausap kami, wala na akong magawa kasi sa probinsya pa galing, ibinaba na po dito sa amin. Diniagnose namin, ayaw umi-start ng makina, ginawan pa namin ng paraan. Nung napa-start namin ng makina, yun nga po, may problema po siya sa computer box mismo, sa ECM, sa ECU. At kaya naman po pinadala nga sa amin, ay yun po ang issue niya. May problema siya sa computer box. So, tumagal ng ilang buwan na naman dito sa amin at sinosoli ko na nga po doon sa may-ari kasi nga computer box, ang hirap hanapin nung mga pyesa nitong RAV4 na to. So, sila na yung bumili, nakabili sila at ngayon, okay na po yung transmission nito, kumakambyo na. Wala na yung problema doon sa ECU. Kaso, talagang marami pa siyang problema. Sira din yung kanyang ABS module, tapos yung kanyang rack and pinion, may problema din. Ang daming taga sa makina. At ang isang matindi doon, itong loob po mismo, nung sasakyan na to, para bang ito talaga ay napabayaan ng husto. Tignan nyo po. Dito pa lang po, ayan, sira-sira na po lahat. Itong mga ito, pati yung dashboard niya, pati dito. Talagang marami na pong mga dapat ayusin dito sa unit na to, hanggang dun sa body niya. Ngayon, sinasabi ko po dun sa may-ari, hindi ko na po kayang gumawa ng mga ganito dahil nga po, itong pa namang sasakyan na ito, yung pyesa niya, napakahirap hanapin. Ang mangyayari, mauulit na lang na naman ulit sa amin dito, matatambak siya dito, kasi wala naman akong tao na mauutusan na maghanap ng mga pyesa nito. Kung meron man, dapat sila. Kaso, ang hirap pong hanapin ng mga pyesa, kaya po natatambak sa amin. Kaya sana po, maunawaan ng may-ari nito, na kaya tinatanggihan ko na pong ayusin to, ay dahil nga po doon sa availability ng parts. Iparada nyo muna dyan sa inyo, kumpletuhin nyo yung mga pyesa. Kapag nakumpleto nyo na, saka ho natin aayusin. Or pwede na po kayong humanap ng ibang mag-aayos. Pero ito, ginawan ko pa po ng paraan, naayos pa namin ang transmission nito. Kaya lang, nung ni-road test na nga namin, nakailaw na ang kanyang ABS, tapos umuusok doon sa kanyang makina dahil yung fluid na nanggagaling doon sa power steering pump, tumutulo doon sa tambucho, another problem na naman po yun. Yung pump niya naman ang may problema. Hindi naman namin ito maaayos ng gusto kasi nga, ang dami po talagang mga dapat palitan po dito sa sasakyan na to. Tulad nga po nito, mga kapatid, basag po yung kanyang windshield, no? May lamat siya. Tapos yung bubong niya, ganyan na po ang itsura niya nung dinala dito sa amin. Ang problema, wala naman din kasi yung may-ari dito. Ito, tignan nyo. Oo. Sa iba talaga, good as junk to. Kaya lang siguro may sentimental value to doon sa may-ari. Kaso ang problema nga, wala po siya rito. Walang nag-aasikaso. Kung meron lang sanang mag-aasikaso nito na ipabibili namin lahat sa kanila yung pyesa kasi wala naman ang available to sa auto supply, hindi mo mabibili yan. Talagang pupunta ka sa mga surplusan, hahanapin mo yung pyesa. Yun po, hindi ko na po magagawa yun para po dito sa project na ito. Mga kapatid, ito pa po ang isang tanong. Mayroon pong nag-personal message po sa akin at tinanong niya kung ano daw po ba ang mas okay bilhin. Yun daw po bang ICE vehicle o yung internal combustion engine na modelo ngayon, bago, or yung battery electric vehicle, yung full EV, or yung mga hybrid. Dahil meron nga daw pong isang vlogger na nag-vlog daw po na ang pinaka-the best daw pong bilhin ngayon ay yung mga hybrid compare doon sa mga nabanggit ko po. Ngayon, ito naman po ang para sa akin. Bilang isang talagang hands-on na mekaniko dito po sa Autorans, lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng klase ng modelo, naayos natin, mayroong mga hybrid, mayroong mga EV. Kung ako ang tatanungin nyo sa ngayon, ano ang bibilhin ko? Hindi po ako bibili ng hybrid. Dahil unang-una, sapat lang yung pera ko para ipang-repair din nung ilang mga sasakyan ko.
Kasi po sa hybrid, kapag yan ay nasira, malaki po talagang gastos. Pero siyempre, since bago yan, siguro, hindi ko alam kung meron silang warranty na hindi ka magbabayad kapag ka nagkaroon ng problema yung hybrid mo. Kasi sa mga hybrid, mga kapatid, meron ka pa ring internal combustion engine at meron ka pa ring battery electric motor. Mayroon ding battery, kaya nga hybrid. So, dalawa ang masisira sa'yo pagdating ng panahon. So ngayon, kung meron kang pambili ng hybrid, talagang mabe-benefits mo yung fuel efficiency, yung tipid sa fuel. Iyon ang pinakamaganda doon. Naka-internal combustion engine ka, naka-battery electric motor ka, magkasama sa isang sasakyan, talagang malaki ang matitipid mo. Pero, pagdating nung panahon na iyan ay masisira na, ihahanda mo rin ang bulsa mo dyan. Ang katwiran ng iba ng mga bumibili, okay lang, after 5 years, after 7 years, ibebenta ko na. So, ang magkakaproblema ngayon dyan, yung bibili. Kaya lang ako, ayoko munang bumili niyan kasi nga po, hindi pa naman talaga laganap at ang mangyayari dyan, magiging mahal ang maintenance niyan. Kahit na sabihin mo, nakakatipid ka ngayon sa gasolina, nakakatipid ka sa kuryente dahil hybrid yung gamit mo, malaki ang tipid niyan sa mga meron ngayon yan, yung mga baguhan. Pero kapag ka nasira yan, napakalaking problema na. Kaya nga po, isisingit ko na rin, itong sa vlog ko na ito, si Mayor Brigido Dong Villena ng Taysan, Batangas. Kahapon po ay kausap ko siya at ipapadala nga daw po niya sa akin yung kanyang Poton na hybrid na kapag po tumatakbo ay, nang mabilis ay nanginginig po. Noon, malakas yung panginginig ng makina sa highway. Kaya ipapadala po ni Mayor Dong Villena, Mayor Brigido Dong Villena ng Taysan, Batangas, yung kanyang hybrid. At pati po yung kanyang Land Cruiser na ginawa namin noon bago pa mag-eleksyon. Kumakampanya pa lang po si Mayor Dong, ginawa namin yung Land Cruiser niya na puti. At ang dami na rin pinanggalingan noon, hindi maayos-ayos yung automatic transmission. Naayos po namin yun, medyo tumagal nga lang din dahil may mga binili kaming pyesa at iyon po ay nagamit ni Mayor Villena, Mayor Dong. Mayor, naku, salamat at nanalo ka at sa pag-invite mo sa amin na makarating dyan sa Batangas, pinaplano po namin yan. At meron ka pa po kamong 2 Camry na gusto mong palitan namin ng dashboard. Kasi katulad din ng Camry ko, ayun, nandun, nakapark, ay lumambot din yung kanyang dashboard. Itatanong ko na po diyan sa Toyota, sa planta, kung meron pong available na dashboard po nung mga Camry po natin. Kasi hindi pa ako binalikan nung kausap ko nung nakaraan diyan sa planta. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.